Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ako, ito na guys, mga kababayan. May bagong pahayag po si Roqueta, no? Dito kay bagong PNP Chief General Torry III, mga kababayan. So, ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, eto, pakinggan nyo po ang sabi ni Harry Roque. Kasi ngayon po, talagang tutugisin ni bagong General Torre itong si Harry Roque. At ayon pa kay General Torre, ayon pa kay General Torre po mga kababayan, nakikipag-coordinate na po siya sa mga Interpol, no? Para mabilis ang pagdakip kay Harry Roque. Kung matatandaan natin, iba nga si Congressman Tibes, nandito na sa Pilipinas. So ngayon naman si Harry Roque. So mahinahon ang salita ni Harry Roque dito mga kababayan. Ha? Mahinahon po ang pagsasalita ni Harry Roque. Ito po, pakinggan nyo po. Oh. Pakinggan nyo. Ito, pakinggan nyo po ang sinabi ni Harry Roque. Nakakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, at dapat na number one priority niya ay sukuin ang kriminalidad. Inabuto na ang Pilipinas at dapat daw, sabi ni Harry Roque, ang unahin ni bagong PNP Chief, General Torre, sugpuin daw ang kriminalidad dito sa bansa. So yun naman ang ginagawa ni General Torre. Sinusugpo yung mga kriminalidad yung mga kriminal at yung mga pugante. Tingnan mo, nangyari kay Congressman Tibes. At huwag ka mag-alala, ikaw na ang susunod, Harry Roque. Di ba sabi mo, wala kang kasalanan. O, bakit ayaw mo kasi umuwi dito sa Pilipinas? Bakit kailangan pa kasing sunduin ka ni General Torre dyan sa Netherlands? Ayaw mo umuwi na lang dito sa Pilipinas. Gusto mo kasi talaga, katulad din kay Congressman Tibes, ano? Yung sinusundo ng NBI dyan sa ibang bansa. So, antay ka lang, mangyayari sa'yo yan. Tuloy natin sinasabi niya. Nakakatakot sa criminality. Nakakatakot daw ngayon, sabi ni Harry Roque. Bakit? Meron bang patayan? Gabi-gabi? Na tayo nababalitaan? Hindi katulad dati, kaliwat kanan yung patayan. Halos gabi-gabi na lang. O, saan yung mas nakakatakot? Yung ngayon ba o yung dati? O. Tsaka, huwag mo kaming ngutuin sa mga ganyan mong pahayag, Harry Roque. Kasi yan lahat ay propaganda mo, lahat para ibato lahat sa administrasyon. Walang maganda sa iyo ang ginagawa ng administrasyon. Kasi nga, lagi mong sinasabi, ginigipit ka ni PBBM. Pero ang totoo, nagkasala ka sa batas. Kahit naging kalyado ka ng ating Pangulo, pag mali, mali. Diba? Di ba nga, sabi ng ating Pangulo, open sa may kipagkasundo sa mga Duterte. Ngayon, ang gusto ng mga DDS, payag ni Bongo, payag ni Bato, iuwi daw si dating Pangulong Duterte, saka sila papayag. Ano yun, mga kababayan? May condition? Ano yun, si Pangulo? Hindi susundin ng batas? Diba? Na marami sa mga kababayan natin ang nag-file ng case 2017 kasama si Trillanes kay dating Pangulong Duterte na kailangan sundin ng batas kung ano man ang sinasabi ng batas kapag may inaakusahan. Alam mo, mga DDS, kumbaga, maganda po ang pagpapatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Lalabas naman yan sa investigasyon. Pero kung mali ang pagpapatupad, panagutan niya. Ganun lang yun. Ito si Harry Roque talaga mga kababayan. May iba na yung boses Ayan. Mandima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Bakit? Ngayon lang ba? Dati naman Dati pa naman yan Buti kung ngayon lang. Grabe mga kababayan. Lahat na nangyayari ngayon ay halos ibabato ninyo sa administrasyon. Ako ba tayo? Baka bumagsak sa mga tourist arrival natin? Ako
1.1 million na lang ang dumating na sa Pilipinas. Samantala ang ating mga karating bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kapal talaga ng mukha, no? Bakit nung panahon nyo ba? Ano ginawa nyo? May nangyari ba nung panahon nyo? Yung nangyayari ba ngayon, nagawa nyo ba nung panahon nyo? Yung pagtaas ng ekonomiya, napababa ang presyo ng mga bilihin. Nagawa nyo ba dati yan? Hindi. Tapos ngayon na nagagawa ni PBBM, dami yung salita. Dami yung paninira. Diba? Kasi sa lahat natin mga kababayan, ito lang ho masasabi ko kasi sa lahat natin mga kababayan. Hindi porke nagsalita sila ng mga ganito, maniwala na kayo. Alamin nyo rin yung totoo para hindi kayo nabubulag sa fake news lang. Kasi alam nyo po, sa lahat natin mga kababayan, ito kasi ang masaklap. Yung may matibay na ebidensya, hindi nila pinaniniwalaan. Pero yung gawa-gawa lang, puro fake news ang pinagsasabi, yun ang pinaniniwalaan nila. 'Di ba? Ang saklap, 'di ba? Ganyan talaga pag Pinoy. Oh, mga kababayan. O yan si Harry Roque, kaya nga nagtatago yan kasi may kaso yan. Pero may mga nauuto pang mga Pilipino. 'Di ba? Kasi mga kababayan, kung walang kasalanan niya, tatakas yan. Hindi tatakas yun, naharapin niya ang kaso niya. Kung ano inakusa sa kanya, kung malinis yan. Pero may kaso siya, mga kababayan, ayaw niya nga ipakita yung bank account niya. Ibig sabihin, may tinatago siya. Ganun lang yan. Tuloy natin. Kasi nakakot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin ang prioridad mo. Kung babasahin mo mga resolution ng Pagod na daw yung mga dayuhan na pumunta sa Pilipinas. Aba, kaya pala maraming nag-i-invest dito sa Pilipinas ngayon sa panahon ni PBBM. Bakit nung panahon nila meron? Wala. Kaya nga lubog sa utang ang Pilipinas eh. Ngayon, nagbabayad pa si PBBM ng utang, si PBBM pa ngayon ang napagbuntungan hininga ng mga DDS na si BBM daw ay nilulubog sa utang ang Pilipinas. Hoy, panahon po yan ng tatay nyo. Binaon niya sa utang ang Pilipinas. Buti pa nga ngayon, nagbabayad pa si BBM kung wala. E de, ang laki siguro ng utang ng Pilipinas. Siyempre, ang nagpapautang, magpapatubo yan. Hindi naman pwede na nagpautang lang, walang tubo. Pwede ba yan? Diba? Tuloy natin. Kung alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Wala daw ebidensya mga kababayan. Kaya ka nga may Kaya ka nga may warrant of arrest kasi nga may ebidensya laban sa'yo eh. Wala palang ebidensya. Bakit tumakas ka ikaw ano ka, ng abogado ka? O ba't ka tumakas kung wala naman palang ebidensya? Diba? Ba't ka tumakas? Alam nyo, ang uutuin na lang ni Harry Roque yung mga katulad yung mag-isip. Yung mga utak DDS. Ayan, mga utak DDS, ganun. Tuloy. Kasi ako ginagawa ang priority, hindi yung peace and order ng bansa. Sabi niya, ginagawa doon sa priority ni General Torre. Tama lang yan. Kaya nga, sabi ni PBBM, lahat ng mga may mga kaso dyan, kailangan madakip na at mapanagot sa batas. Yan ang gagawin ni General Torre. Si Tibes, di ba? Susunod ka na, Harry Roque. Susunod ka na, magtiwala ka. Susunod ka na. Yung sinasabi mong nag-ano ka dyan ng asylum dyan sa Netherlands, hindi ma-approve yan. Maniwala ka, Harry Roque. Tuloy. Siyempre, gawin mo rin prioridad yung kabaro mo sa Pernod Rehalto na hanggang ngayon, kinukulong ng Wad Committee. Bakit ikaw mambitik mo doon sa pagkulong ng kabaro mo, no? Ilang buwan ang Kasi nga may kasalanan, may mali. Alam nga naman kampihan mo pa. Gumawa na nga ng mali, kampihan mo pa. 'Di ba? Hindi katulad yung kasi dati, no? Kampihan, no? Kahit alam mong may mali, okay lang. Kakampihan. O katulad mo. Kaya nga tudok at pagtatanggol sa mga Duterte. Kasi nga alam natin, kapag sila makaupo bilang presidente, maa-absuelto ka. Kaya ka nga tumatago eh. Kaya nga sinasabi mo mag-resign si PBBM kahit walang dahilan. Di ba? Nag-file kayo ng case impeachment kay PBBM. Ano ang pinail nyo? Ano ang kaso na pinail nyo kay PBBM? Meron ba? Wala. Anong pinail nyo na kaso kay PBBM? Para ma-impeach si BBM? Wala. Kasi wala kayong matibay na ebidensya para ma-impeach si BBM. Ganun lang yun. Di ba? Tuloy natin. nang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mong prioridad.
Dinadamay pang ibang kaso. Harapin mo kasi yung kaso mo kung wala ka naman talagang kasalanan. O ngayon, eto may paparinig ako sa'yo. Sabi naman po ito ni General Torre kay Harry Roque. O ito, tingnan natin. Mapaglabanan to, mapapang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa 2 days ago. Kaya 2 over 51, may 49 pa natitira. So I just... Ayun karang araw, nahuli isa, nakasunod araw, nahuli isa. So alam mo na, Harry Roque, kung sino susunod. Tuloy. really, well, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yun na yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o parade rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Yun. Harry Roque, alam mo na. Narinig mo na yung sinabi ni General Torre. Umuwi ka na lang kasi sa Pilipinas. Yung sinasabi mo na wala kang kasalanan. Ayan maayos naman ang pagtrato ng NBI sa kay Congressman Tibis Kasi yung sinasabi mo kasi, gugurgurin ka. Hindi ganun ang administrasyon ngayon. Umuwi ka na lang kasi. Ganun lang yun. Kung wala kang kasalanan, patunayan mo. Ayan, maraming salamat po.